Magandang araw sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Bagyong Ada na ating sinusubaybayan mula pa noong nakaraang mga araw. Ngayong araw ng Lunes, ika-19 ng Enero taong 2026, masasabi nating malaki na ang paglayo ng bagyo mula sa ating bansa, ngunit patuloy pa rin natin itong binabantayan para sa mga posibleng epekto nito sa ating mga lugar. Kasalukuyan ng lumilipat pa silangan ng mabagal na bilis ang Bagyong Ada na may kasamang pangkaraniwang bilis ng hangin na umaabot sa 65 kilometro kada oras at mga pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 80 kilometers per hour. Bagamat kapansin-pansin pa rin ang lakas ng hangin na taglay nito dahil na rin sa kalayuan nito mula sa ating kalupaan, wala na po tayong nakataas na anumang uri ng wind signal sa kahit anong bahagi ng Pilipinas sa kasalukuyan. Gayunpaman, lubos pa rin nating pinapayo at pinag-iingatan ng ating mga kababayan na manatiling alerto, lalo na dahil maaari pa ring magdulot ang Bagyong Ada ng mga biglaang buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa karagdagang pagbabantay sa landas ng bagyo, inaasahan natin na lalo pang lalayo ito sa ating teritoryo sa mga susunod na araw. Mananatili itong kategoryang tropical storm hanggang bukas, Martes, at sa Miyerkules ay inaasahang hihina na ito bilang tropical depression. Sa paglipas ng panahon, hanggang sa maging low pressure area na lamang ito kapag umabot na sa tamang kondisyon ng atmosfera. Update sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Samantala, habang unti-unting lumalayo ang Bagyong Ada sa ating bansa, may isa namang bagyo na papalapit na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong ito ay kasalukuyang nasa labas pa ng PAR at huli itong namataan sa layong 2,350 kilometro silangan ng Mindanao. Batay sa pinakabagong satellite image na makikita natin na bahagya na itong lumalapit sa hangganan ng ating responsibilidad sa pagbabantay ng mga bagyo. Kasalukuyan pa ring nag-i-intensify ang lakas ng bagyong ito na may kasalukuyang bilis ng hangin na umaabot sa 95 km per hour at mga pagbugso na umaabot sa 120 km per hour. Ito ay kasalukuyang nasa kategoryang typhoon at lumilipat pakanluran ng bilis na 10 km per hour. Kung hindi magbabago ang direksyon ng paggalaw nito at patuloy itong lalakbay pakanluran, inaasahang papasok ito sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Kung sakaling mapanatili pa rin ng bagyong ito ang kanyang kategorya bilang typhoon noong oras na pumasok na ito sa ating PAR, tatawagin natin ito sa lokal na pangalan na Bagyong Basyang. Ito na ang ikalawang bagyo na makikita natin sa buwan ng Enero. Batay sa pinakabagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA, posibleng maglandfall ang Bagyong Basyang sa bahagi ng Mindanao. At mula roon ay maaaring magpatuloy patungong Visayas at Luzon sa pagitan ng ika-23 ng Enero hanggang ika-29 ng Enero ng taong ito. Dahil sa ganitong posibleng senaryo, agad na pinaghahandaan ng mga awtoridad ang ating mga kababayan na manatiling alerto at laging updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas tungkol sa Bagyong Ada at sa paparating na bagyong posibleng maging Bagyong Basyang. Lagi po nating tatandaan na ang kondisyon ng panahon ay maaaring magbago anumang oras, maaaring humina o lumakas pa ang bagyong ito bago pa man pumasok sa ating PAR. Kaya naman mainam na maging handa ang lahat at laging sumusubaybay sa mga pinakabagong balita ukol sa mga bagyong ito dahil maaari itong magdulot ng banta sa ating mga lugar sa mga susunod na oras at araw. Mga pangkalahatang kondisyon ng panahon ngayong araw, ika-19 ng Enero taong 2026. Sa Luzon. Dahil sa mga natitirang epekto ng Bagyong Ada, makakaranas pa rin ng bahagyang maulap na kalangitan ang bahagi ng Silangang Luzon. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate. Mahalagang ipaalala na hindi ibig sabihin na dahil maulap ang kalangitan ay hindi na makakaranas ng sikat ng araw. Maaari pa ring sumikat ang araw sa mga lugar na ito, ngunit kasama ito ng mga makakapal na ulap na maaaring magdulot ng kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa ilang bahagi. Patuloy pa rin nating minomonitor ang mga lugar na ito dahil patuloy pa ring nakakaapekto ang mga labi ng bagyo sa kanilang kondisyon ng panahon na nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ambon. Samantala, sa bahagi naman ng kanlurang Luzon, inaasahang magkakaroon ng maaliwalas na panahon na may mababang tsansa ng pag-ulan. Kabilang sa mga lugar na makakaranas ng ganitong kondisyon ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga.
Bulacan, Cavite, Metro Manila, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Marinduque. Ito ay magandang pagkakataon para sa mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na ito na gawin o tapusin ang kanilang mga outdoor activities o iba pang gawain na nangangailangan ng maaliwalas na panahon. Sa Visayas, sa mga lalawigan ng Visayas, inaasahang bumubuti na ang kondisyon ng panahon sa karamihan ng mga lugar. Gayunpaman, may ilang bahagi pa ring makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan, kabilang na ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, at Guimaras. Sa mga lugar naman ng Bohol, Cebu, Leyte, Biliran, at buong Samar Region, inaasahang malaki na ang pagpapabuti ng panahon at mababa na rin ang tsansa ng pag-ulan. Sa Palawan at Mindanao. Sa Palawan at buong Mindanao naman, dahil na rin sa paglayo ng Bagyong Ada sa ating bansa, inaasahang magkakaroon na ng maaliwalas na panahon sa halos lahat ng bahagi. Bumubuti na rin ang kondisyon ng panahon sa mga lugar na ito at wala na po tayong namomonitor na anumang sistema ng panahon na maaaring magdulot ng malawakang pag-ulan sa kasalukuyan. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ng mga kababayan na manatiling alerto dahil maaari pa rin magkaroon ng mga nakahiwalay na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa ilang bahagi ng mga rehiyong ito. Lagay ng mga karagatan, seaboard. Sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybayin. Gayunpaman, dapat pa rin tayong mag-ingat lalo na sa mga taong nakikibahagi sa mga gawain sa dagat. Ang silangang baybayin ng Luzon ay maaaring makaranas ng pag-alon na umaabot sa taas na 2.8 hanggang 3.5 metro. Ang ganitong taas ng alon ay mapanganib pa rin para sa mga maliliit na sasakyang pandagat tulad ng bangkes at mga maliit na barko. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating mga baybayin, inaasahang magiging bahagyang hanggang katamtamang pag-alon lamang ang makikita na mas ligtas para sa mga sasakyang pandagat. Bagamat maaliwalas na ang panahon sa karamihan ng bansa, may mga lugar pa ring maaaring makaranas ng biglaang pag-ulan. Kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan ngayong araw, ugaliin na ring magdala ng mga kagamitang makakapagprotekta sa inyo mula sa pag-ulan tulad ng payong. Ito ay magiging mahalaga lalo na kapag biglang umulan habang ikaw ay nasa labas. Para naman sa mga kababayan nating nagmomotor o umaasa sa mga daluyan ng transportasyon na maaaring maapektuhan ng pag-ulan, mainam na magdala ng kapote o iba pang proteksyon para sa inyong sarili at sa inyong sasakyan, upang manatiling ligtas at komportable habang naglalakbay kahit na umuulan. Ito na po ang pinakabagong update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Lagi po nating tandaan na ang kalagayan ng panahon ay maaaring magbago sa maikling panahon, kaya laging manatiling updated sa mga susunod na ulat na aming ilalabas. Maging alerto, maging handa, at laging isipin ang kaligtasan ng sarili at ng mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay panahon sa ating ulat panahon. Ingat po tayong lahat, mga kababayan, at God bless us all.